kung anong pinag-aatupag mo, sa bagay, no? Ayusin mo na lang yung liquidation by certification. Isa ka sa mga promotor dyan eh. Ngayon naging senador ka na, yan ang atupagin mo. Para hindi na maabuso ng mga walang yang congressman. Mantakin nyo ho mga kababayan, ano ho lang, certification lang, kahit sandamukal pa na kung anong kakurakutan man ang ginawa ng mga congressman at senador, hindi ho natin malalaman pagka sinertipikahan niya ni congressman na dito ko dinala yung pera na yan, walang pwedeng magtanong. Kahit COA pa, hindi ho pwedeng questionin itong si congressman dahil liquidation by certification ho ang sistema nila. Na kung saan isa ho ang si Lacson, ang promotor dyan sa ano na yan, dyan sa batas na yan. Eto, lipat na ho tayo dito kay Lipat na ho tayo dito kay Dito kay Lacson. Ito ho yung niya, yung talumpati niya bago ho yung bago ho siya magsalita diyan sa proklamasyon nila diyan sa COMELEC. Ito. Yung evidence, yung flow na evidence na titignan. I would advise the prosecution team of the House to really present credible evidence kasi they will have to convince at least 16 senators to render their verdict of conviction. Kasi kung kulang ebidensya, wala talaga eh. Kasi will be answerable to the Filipino people. Paano ka nag-convict kung wala namang ebidensya? O napakawig ng ebidensya? Ngayon, paano ka mag-a-acquit kung napakatibay naman ng ebidensya? So dapat... Dito to yan. Maa-acquit o mako-convict nakabase yan sa politika, hindi sa ebidensya. Kasi doon sa impeachment nitong si former Chief Justice Renato Corona, kung pinakinggan ang ebidensya, dapat maa-acquit siya. Pero dahil politika yan, na di umano talagang nagpalakad ng napakaraming milyon noong mga panahon na yun, anong nangyari kay Corona? Na-impeach ho siya. After 10 years, na-acquit ho siya sa lahat ng plunder case o kung ano man ang kasong isinampa sa kanya pagkatapos ng impeachment. Wala hong ebidensya, kulang-kulang ang ebidensya dito kay dating former Chief Justice Renato Corona. Kaya yung sinasabi na yung Lacson na dapat ganito, ganyan, dapat dahil paano mo i-acquit kung mabigat ang ebidensya? Paano mo naman i-convict kung mahina ebidensya? O paano nangyaring na-convict yang si Renato Corona gayong lahat ng kaso laban sa kanya ibinasura? Yun ang tanong ho natin dyan. Kaya yung mga ganyang klaseng litanya ng mga bagong halal na senador, wag ho kayong magpabudol. Hindi nila malaman yan kung saan sila babalik. Tinitimpla nila kung ano nga ba ang damdamin ng sambayan ng Pilipino dito sa impeachment na to. Kasi kahit na mahina, malakas ang ebidensya, pagka nadaan niya sa propaganda, pagka walang mga vlogger, walang mga taga-suporta ang nagsalita at talagang pinaliwanag yung mga kaganapan na yan dyan sa impeachment trial ni VP Sara, itatrabahuin ho kasi yan. Mapipressure yung mga senador kahit mahina ang ebidensya kung yung naratibo sa social media, tumindi yung public clamor na dapat ganito, dapat ganyan. Yun ang gagawin ng mga yan. Lalo na meron pang pakimkim galing kung kani-kanino. Di ba? Hindi yan yan nga si Senator Lacson, inamin niya na nasaksiyan niya, natunghayan niya. Correct nyo ko kung si Lacson yun. Yung nangyaring bayaran. Pero itong si Lacson, pagkakaalam natin, hindi siya tumanggap doon sa nangyaring impeachment dito kay Renato Corona. Nung na-impeach siya dyan sa Senado. Hindi ko siya isa doon sa mga kumuha pero nasaksiyan niya. Kaya maging siya ay alam niya, hindi naman talaga base sa ebidensya, base sa ganito, sa ganyan. Base kung gaano kalaking pera ang kayang pakawalan nung kung sino man ang tao na gustong magpa-impeach kay VP Sara. Yun. Evidence-based, lagi nakabase sa ebidensya pipresentan ng Bola. Eto, naku, itong noong tinubuan ng tao. Yan ang sinasabi natin. Masyado mong pinagmalaki ng umo. Masyado nung inuna kayabangan mo. Eto, pakinggan nyo ho ito si JJ Suarez. If sa House po magkaroon ng change of leadership, gaano po kalaki epekto po nito sa atin sa prosecution panel? I don't think there is any change in leadership that will happen in the House. So that matter has no value really. Sorry. Kalma lang, Brad.
Yung mga ano nyo dyan, yung mga kasamahan nyo, hindi nyo na hawak ngayong mga panahon na to. Base sa naging outcome ng 2025 midterm election, wala hong control yaang House of Representatives sa mga tauhan niya o mga kawani o yung mga representante nandyan sa House. Kasi kung merong control dyan o kung talagang matindi pa mahigpit pa ang sakmal nitong si Romualdez diyan sa House of Representatives, ni rumor na magkakaroon ng leadership changes diyan, imposibleng magkaroon ng ganun. Pero yung magkaroon ng katiting na alingas-ngas na magkakaroon ng rigudon diyan sa House of Representatives pagkabukas ng sesyon, abang-abang lang ho tayo mga kababayan. Ngayon, halimbawa hindi pinalitan ng ang speaker pagpasok ng pagbubukas ng session, wala pa rin yung problema sa atin yun. Bakit kanyo? Kasi tuloy-tuloy lang ang pagkasira ni Marcos Jr. kung sakaling itong si Martin Romualdez, siya pa rin ang Speaker of the House. Kaya para sa atin, ika nga, win-win solution. Di ba? Pagka natanggal si Tambaluslos at pinalit itong si Congressman Pulong Duterte, okay na. Palakpakan tayo dyan, di ba? Gandang balita niyan. Ngayon, kung nanatili si Martin Romualdez bilang Speaker of the House, okay din ho sa atin yon. Mas talagang mapapabilis ang paglagapak ng administrasyon nitong si Marcos Jr. sa tulong nitong si Romualdez. Ano ho yan triple, quadruple agent ho yan. Agent ho natin yan si Tambaluslos. Ito, isa ho sa mga tatayong prosecutor sa impeachment ni BP Sara. Ano ho ito? Ang pangalan nito, defensor ho ito Teka lang ha. Itong pangalan niya. Ang pangalan nun nito si Lawrence Defensor. 3rd District Iloilo Rep. Lawrence Defensor. Ako, ito sa tingin ko, sa lahat ng defensor, ito yung pinaka walang kwenta. Pakinggan nun natin. Sir, kasi you also mentioned na may naririnig na rin po kayo sa pagpapalit po ng liderato dito sa Kamara. Pero Pagka walang usok, walang baga. Pagka may baga, naku, yari ka dyan, Tambaluslos. Yung mga sabi, di ba sinabi natin, sila magsasagpangan diyan kung sakaling hindi umayon sa kagustuhan ng administrasyon ang outcome ng 2025 senatorial election. Kagaya ng ating ni Nostra, yun nga ho nangyayari. Nagkakasisihan na itong si Tiangco, sinisisi niya itong si Romualdez. Bakit mo pinagpilitan yung impeachment na yan? Yan tuloy, nag-solidify yung mga dapat mag-solidify. Itong si Tambaluslos, sinisisi niya itong si Tiangco, kesyo kulang yung pangangampanya, mahinang klase, kesyo ganon, kesyo ganyan. Kung ano man yan, ikaw Romualdez, ang dami nyo ng pinakawalang ayuda. Hindi gumana. Yung mga alyansa sorti, ang daming kumawalang ayuda at panghahakot sa mga taong dadalo doon, hindi pa rin gumana. Kaya kung ako sa iyo, Tambaluslos, manahimik ka na lang. Lahat ng sinasabi nitong si Toby Tiangco, hindi ko natin, hindi pa rin tayo naniniwala dyan kay Toby Tiangco. Hindi naman ako pabor sa impeachment. Ba't di ka nagsalita nun? Ba't ngayon ka nag-iiyak? Ngayon binabanatan ka ni Tamba? Kung hindi ka pababanatan ni Tamba, hindi ko pa malalaman na hindi ka pumirma. Pambihira wala pa po kayo formally kumbaga kumakausap sa inyo. There are talks nga po na apparently yung mga people vying for speakership are making anti-impeachment their platform. If in case po, sakali man lang po, may magpalit nga po ng liderato, how will this affect po our preparations or yung gulong po ng ating impeachment trial? If there's a change of leadership and the new leadership is not intent on pursuing this impeachment trial, makakaapekto yan sa aming mga prosecutors, sa aming preparation. But remember that once an impeachment complaint is filed with the Senate, there's already an impeachment trial whether we like it or not. What's important for me is that this impeachment trial should be objective bilang isang prosecutor para akong piskal, Maria. Brad, relax ka lang. Anong objective? Kung paano tinrabaho yung yung impeachment trial na yan, wala tayong nakitang pagiging objective dyan sa pagtatrabaho nyo dyan sa impeachment na yan. Ngayon, gagawin ng isasagawa yung impeachment trial, gusto nyo maging objective. Anak ng tokwa.
Hindi nyo nga pinatapos ang COA doon sa kanilang ginagawang investigasyon. By the way, ano na nga ba kaya nagresulta doon? Di ba noong pang February natapos yung ano na yon, o audit ng COA o yung investigasyon doon sa disallowance notice itong si VP Sara. Hindi, wala na akong balita doon sa ano na yon, doon sa findings ng COA. Yan, piskal sa isang korte. You don't choose the cases that's filed with the court. You simply have to accept and do your obligation and responsibility to prosecute based on the facts and the evidence that you have. It's a constitutional duty for the prosecutors to do their job. Hindi ko hiningi ito, hindi ko pinilit maging miyembro ng prosecution team. And I'm very happy to see that the results of the senatorial race is as it is right now. Going into the 20th Congress, it's very good for the country to have a well-balanced Senate coming into the impeachment trial. So the people will see that the senator judges will be fair, coming from different affiliations, and it will be easier for people to accept a conviction or an acquittal if the Senate is balanced in its membership and in its judgment. Maganda yon. Maganda yung nakikita ko. Thank you, sir. You mentioned na malaki po yung magiging Anong maganda yung nakikita mo? Ang maganda lang sa mga nakikita nyo, yung kikitain ng mga kung sino man nagtutulak dyan sa... Yun yung magandang kita, pero yung dyan sa impeachment na yan, kailangan ng ibasura yan. Diba? Base dito kay Congressman Toby Chanco, yun daw ibang mga congressman na pumirma dyan, pinilit lang, tinakot na maiipit yung kanilang mga pondo. Yun palang dahilan na yun, na hindi tao sa puso ng mga pumirma dyan sa impeachment na yan. Dapat talaga itigil na yan, kabalbalan na yan. Pero ang gusto ni BP, tuloy yan. Gusto ko ng bloodbath, ika na. epekto kung sakaling nga pong magkaroon ng papalit na leader at hindi suportado yung impeachment. Paano po ito makakapito po sa inyo? Yes. It will affect the degree of preparation that we will have. It will affect the degree of desire that the members of House of Representatives who signed the impeachment complaint on how bent they are in pursuing a conviction. But nonetheless, as a prosecutor elected by 215 members who signed the impeachment complaint, I cannot turn my back on the responsibility to present the evidence objectively and to lay down the evidence based on what we have according to the impeachment. Hindi. Pagka isa ka sa mga prosecutor, maganda yung bigayan. Yun ang dahilan dyan. Hindi yung pagtitiwala ng mga naghalal sa'yo bilang prosecutor dyan sa impeachment. Hindi totoo yung kabalbalan na naman yun. Puro kabalbalan talaga yung mga sinasabi nitong mga aso ni Tamba. Ang bottom line dito, binulgar na nitong si Congressman Toby Chanco na nagkaroon ng panggigipit doon sa mga congressman na ayaw pumirma dyan sa impeachment ni VP Sara. Hoy, dun sa mga nakakamiss kay Bambini nagtinatanong tayo bakit di daw natin siya binabanatan. Marami pa akong mga kaganapan pero subukan ho natin, sundutan niya ang si Bambini. Subukan ho natin banatan sa mga susunod na video natin. Kasi dami nag-iiyakan sa social media. Kasi bakit daw natin binabanatan? Kasi yung pre-tertiary education talagang siya daw yung ano doon, siya daw yung bida doon. Anong pre-tertiary education? Kung ayaw niyong mabanatan niya si Bam Aquino, ilagay niya ang kanyang sarili sa lugar. Alam naman niya kung anong kayang gawin ng mga taga-suporta ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Alam niya na hindi kami bumabanat ng walang mga basihan, walang mga ebidensya at nung mga fake newsan lang. Hindi tayo bumabanat ng ganon. Yun nakabase doon sa CHED chairperson. Kung sino yung tagapangasiwa ng Commission on Higher Education. Inisa-isa niya yung mga dapat pasalamatan diyan sa pre-tertiary education na yan. At hindi natin narinig ang pangalan nitong si Bam Aquino doon sa mga individual na talagang tumulong para maisakatuparan yung pre-tertiary education na yan. Kaya huwag nyo nang ipagpilitan. Kalmahan nyo lang. Ito, dito na tayo kay Congressman Toby Chanco. First guest this afternoon, we have Alyansa para sa Bagong Pilipinas Campaign Manager na Votas Congressman Toby Chanco. Good afternoon, Congressman Chanco.
Yes, good afternoon. Thank you for Nang- joining Hi, us. Congressman. Yes, Congratulations, ha? Long time no see. Congrats. Nakabawi naman kayo tulog. Hindi pa Itong si Edling daw, talagang ano to eh. Talagang mapambuisit ito eh, no? Nakabawi na ho ba kayo ng tulog? Dapat ang tanong mo, nakakatulog pa ho ba kayo? masyado. Nagbabawi pa lang. Dami pang trabahong yun. Well, it's double-sided, no? It's both congratulations for winning your winning Siya, re-election. personal Oo, congratulations. And also commiserations sa outcome ng Alyansa. Alyansa slate. So, let's start with that. Ano po yung assessment nyo? What happened? What went wrong there? And what you think you could have done differently? Okay, number one, syempre, this is the reason why I've been avoiding interviews during the campaign. If you notice, I never granted interviews during the campaign because there are questions that I wouldn't have been able to answer. May mga tanong na talagang hindi ko kayang sagutin noong kampanya dahil makakasama doon sa aming kampanya. At isa sa mga yon is yung talagang nagsimula yung problema namin nung nag-file ng impeachment case ang House of Representatives against kay VP Sara. Because yung October surveys namin, 9 na alyansa ang pasok sa buong Mindanao. Pagdating nung survey namin after the impeachment, before the incident of bringing the former president to Hague, 4 na lang. So just because of the impeachment, 4 na lang yung natirang alyansa candidate doon sa Mindanao. Kaya kung mapapansin nyo, early on, binawasan ko yung rallies doon sa Mindanao kasi wala rin mangyayari sa amin doon eh. Pupunta kami doon, hindi rin naman namin makukumbinsi yung mga tao. Bakit? Tama rin naman eh. Ba't mo pa sasayangin ang resources ng kampanya doon sa isang lugar na alam naman nila, ekis na sila. Tama naman yung sinasabi nitong si Toby Tiangco na ano yon, yung judgment call na yun, naniniwala tayo. Kasi doon sa punto ng election na yun, na talagang wala na silang maliligawan dyan sa Visayas at Mindanao. Ano na sila doon? Kumbaga markado na sila. At ang gusto na lang mangyari ng mga kababayan nating taga Visayas at Mindanao, turuan ng leksyon itong administrasyon ni Marcos Jr. Pakita nila na talagang pagka binangga mo ang mga Duterte, may kaalalagyan ka talaga. At yun naman ho ang ating nakita. Dapat ho sana wag na silang magsisihan dito sa isang to. No? Kasi wala rin naman hong kahinatan, wala rin naman hong kapupuntahan yan. Dahil tapos na eleksyon. Ang nangyayari ho ngayon, nakikita ng ating mga kababayan na talagang mahinang klase itong si Marcos Jr. Kumbaga weak ho talaga siya, weak leader ho talaga siya. Yun no, ang lumalabas ngayong mga panahon na to. Dapat sana manahimik na lang, di ba? O ano na lang, natalo kami, ganun talaga. Kasi sa bagay, di rin naman natin maitatago yung mga katanungan na nung nangyari diyan sa Visayas at Mindanao, bakit tinabla kayo ng mga kababayan natin doon? Hindi nga naman may tatago yung mga katanungan na yun. At yung mga banat kay Toby Tiangco, kailangan naman niya kasi sumagot. Kaya yan ang kanyang ginagawa ngayong mga panahon na to. Tama naman. Why would we spend time there, no? And I'm saying this because yung impeachment was self-inflicted. Ibig sabihin, yun total control kami. Pero tinuloy namin, for what? For nothing. Diba? Nag-file ng impeachment complaint February 5. Hanggang ngayon, hindi pa nasisimulan. Pinigilan ko sila noon. Ayaw nilang makinig. Sinabi ko, maapektuhan yung mga senador natin. Ayaw nilang makinig. So, yan ang nangyari. Sinong ayaw makinig? Ito bang mama na to ang ayaw makinig? Isa ba Congressman Toby Tiangco, isa ba itong mama na to sa mga ayaw makinig? Sa iyong babala na wag nang ituloy ang impeachment dahil makakasama sa mga kandidato nyo. Yan ang problema. Inuna mo kasing hairline mo JJ Suarez. Yan tuloy, natalo yung mga, ano na lang, kumbaga, yung impeachment na yan, ika nga point of no return. Yung kalaban nila, naghahanap na ng bloodbath. Paano ka ba naman atras? Yung kalaban nyo, hindi niya na iniiwasan. I-impeach mo nyo ako, wala akong pakialam.
Magkakaalaman tayo dyan. Di ba? Ganun daw si Vice President Sara Duterte eh. Sir, clarify ko lang, when you say pinigilan mo sila, sino pa yung tinutukoy natin? Sinabi ko doon sa House na anong stand ko doon sa impeachment. Una, sinabi ko, bakit nyo ginagawa yan? Last day of session. Okay, last day of session. June 2 pa magpaadidinggin ng Senado yan. Magiging issue yan sa election. So, kaya hindi ako pumirma. Tinuloy nila. O de, yan ang naging epekto. Tapos nasundan pa nung sahig, no? So, anong nangyari doon sa isip ng tao? Ang nangyayari sa isip ng tao, masyado nating pinupunterya, di ba? Masyado nilang pinupunterya. Ibig sabihin, una, yung anak, in-impeach mo. Tapos, yung tatay na padala sa Hague. Pero yung pagpadala sa Hague, there are circumstances external to us beyond our control. Di ba? So, hindi mo pwedeng sabihin na yan ang reason. Ang talagang pinagsimulan yan is yung impeachment na pinipigilan ko silang gawin. Pero saan pinigilan po? Merong nagkaroon ng excuse itong si Boy Toby Tiangco. Kung sakaling matalo man kami sa eleksyon, meron akong dahilan. Anong dahilan? Dahil yan sa impeachment ni VP. Sabi ko naman sa inyo, di ba? Maaapektuhan ang kampanya natin din dyan sa gagawin nyo na. Tinuloy nyo pa rin. Ayan, tuloy na pala natin. Sino sisisihin? Tayo dito. Si Toby Tiangco kinuha yung maging ang tawag dito, maging campaign manager. Ang sinasabi ko natin dito, hanggang saan ba naman ang kayang gawin ng campaign manager? Bakit to ang PDP laban? 'Di ba? PDP laban, wala ho silang malaki ang mga sorti. Ang meron lang sila mga matitinong kandidato. Diba? Meron lang ho silang matitinong kandidato at yung ibang mga matitino, hindi lang ho sila pinalad, pero matitino ho sila. Di hamak na mas matino, yaang mga yan, diyan sa mga nanalong kagaya nitong si Soto at nitong si Lacson. Yung banat na yun ni Soto, walang kwenta yun pagka kung sakaling nanalo itong si Attorney Vic Rodriguez, mas matindi ho ang kanyang mga litanya dyan. Yun ang ating sigurado dyan. Kaso natalo lang ho. O nadaya. O kung ano man ang nangyari dyan sa election na yan. Ang issue dito, nasa packaging. Yun ang problema. Nasa packaging. Yung kasing ginawa ho nilang packaging, siraan ng mga Duterte, i-impeach si VP Sara, ipadala sa dahig itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Habang yung mga kalaban nila, anong pinapangako sa ating mga kababayan? Malinis na pamahalaan. Pag kami nanalo, talagang lahat ng problemang kinaharap natin ngayon, susubukan natin i-address yan. Sila nakafocus lang ho sila doon sa ayuda, sa 20 pesos na bigas. Yun talagang nangyari dyan. Huwag niyong sisihin niya si Toby Tiangco. Di ko siya pinagtatanggol. Pero hanggang saan bang kayang gawin ng isang campaign manager? Kung puro sabaw-sabaw ang mga kandidato, ay ang tawag dito, yung nag-i-endorse ng administrasyon, wala ho talagang mangyayari dyan. Sinubukan po niyong pigilan yung liderato ng Kongreso. Ano po ang sagot sa inyo kung bakit nila itutuloy o tinuloy nung panahon yun? Okay. Alam na nila yung stand ko tungkol dyan. Kaya nung huling meeting, hindi na nila ako sinama dyan sa usapan ng impeachment. So anong ginawa ko? Hindi ako pumirma. Pero alam nila yung stand ko dyan. Ever since before, I've been very clear about my stand on the impeachment. No? Congressman, merong story ngayon from the House Sabi nila, I think it's in reaction to what you said, Sabi nila, 86% daw of the congressmen who signed the impeachment complaint, nanalo naman. Ano pong masasabi niyo ron? Okay, iba ang national, iba ang local politics, Correct. iba ang national politics, Correct. no? Ang local politics is based on the performance ng iyong representante, no? Ang national politics is based on perception. Yun. Yan ang mga pagpapaliwanag. Malaki yung kaibahan ng local at national politics. Malaki ho mga kababayan. Pagka ikaw, galing sa mayamang pamilya, kagaya nitong ano pangalan to? Yung si Ortega, kahit wala kang ginawa pagkabata mo, di ka nagtrabaho, kung ano man ginawa mo sa buhay mo, nag-6 ka lang, naghalik-halik ka lang dyan sa House of Representatives, iboboto ka kasi iyon na sikat na pamilya.
Yaon, no, kumbaga yung nakasanayan ng mga tao. Yun naman ho ang mentalidad na kailangan mabago na sambayan ng Pilipino. Kung gusto natin magkaroon ng tunay na pagbabago, eh, ano pa nga medyo diskumpiyado pa tayo doon sa nanalo yung mga ganito, nanalo yung mga ganyan. Nanalo yung mga congressman ng na pumirma sa impeachment. Ano ho yan? Kumbaga medyo shady ika nga. Medyo sketchy kung tawagin. Hindi nga tayo sigurado kung nabilang ng tama yung mga boto, paano natin masasabing nanalo talaga yung mga hunghang na yan. At yung pagkapanalo nila, talagang napakanipis. Gabuhok lamang ho yung difference, 500, 1,000, 2,000, ganun lang ho mga kababayan. Do alam naman natin sa local, yung 1,000, 500, napakalaking bagay na ho yan. Sa totoo lang ha, napakalaking bagay na ho yan. Pero doon base doon sa ating nakitang resulta, hindi ho sila nanalo ng ika nga malala yung agwat sa mga kalaban nila. Nanalo sila sa kakarampot na lamang laban sa mga kandidato na sumusuporta kay Vice President Sara Duterte. Anyway, tapos na rin naman yung usapan dyan sa House of Representatives. Di na rin naman relevant yung mga walang yan. Punta na tayo sa Senado. Kung sino, pag-usapan natin kung sino yung mga nanalo dyan sa Senado. Dahil dyan magkakaroon ng blood. Okay, so ibang-iba yon. Okay? At yung sinasabi, okay, bakit ba nila kailangan gawin? Hindi ko maintindihan kung bakit nila kailangan gawin. Ngayon ko lang natuklasan na yung aking duda nung unang-una pa lang kung bakit nila pinipilit yung impeachment na yan ay tama. And it was because of the conditional release. Sir, could you continue that? Conditional release ng... Di ba, okay. Di ba saan ba nagsimula yung problema ng administrasyon? Nagsimula yung problema ng administrasyon nung hindi nila sinunod yung budget ng Pangulo. Ang nangyari, hindi nila sinunod, ang dami-dami lang ginalaw. Later on, nagpasa sila ng budget na ayaw ng Pangulo. Okay? Ngayon, because of lack of time, hindi na veto lahat ng mga hindi dapat na item na handon, di ba? So ang ginawa ng executive is, di ba nagkaroon ng sinabi conditional release. We will yes, review that one. all the line items. So ano nangyari? May na-hold. Okay? So noong pinipilit nila ilabas yung mga projects na for conditional release, iniisip-isip ko na noon na ito yung reason para doon sa impeachment para mapilitan yung executive branch na ilabas yung budget. So ito hindi ko mapatunayan nun. Pero for the record, nag-text ako na yan ang duda ko kung bakit nila ginagawa. Okay. Sir, in which case, in which case, are you saying therefore na Malacanang was not convinced of the need to pursue the impeachment at that time? Until now, I am 100% sure na hindi kumbinsido ang presidente. Bakit? Hindi totoo yan, Toby Chanko. Yan, pagka sinabi mo ang presidente, hindi rin siya kumbinsido sa pagpapadala kay Tatay Digong sa Netherlands. Hindi rin siya kumbinsido na not in a million years papapasukin dito ang ICC. Ikaw naman, Toby Chanko, huwag mo nang subukang iligtas at tumbong nitong si Marcos Jr. sa amin. Hubad na ho kayo, kumbaga sa baraha, kahit hindi tayo nagsusugal, alam ko na kung ano yung mga baraha nyo. Alam na ng sambayan ng Pilipino kung ano yung mga kortada nyo, ika nga. Di ba? Hindi nyo may tatago yan. Sabi ni Marcos Jr., magiging 20 pesos ang bigas. Sabi ni Marcos Jr., not in a million years, papasok dito ang ICC at mag-aaresto sila ng Pilipino. Di ba? Pumasok ang ICC, nag-imbestiga, nag-aresto sila dito sa pamamagitan ng Interpol. Huwag nyo nang paikot-ikutin, ICC pa rin yun. Ngayon sinasabi mo na hindi kumbinsido ang Malacanang sa impeachment ni BP Sara. O, ito sa'yo, walang yaka. O, ito, tago ko na para hindi makita. Yun ang sa'yo. Mali yun, Brad. Wag nyo kaming gaguhin ng ganyan. Hindi kumbinsido. Huwag mo nang subukang iligtas. Linalaglago niya si Tamba, liniligtas niya si Marcos Jr. Ang presidente si Marcos Jr. Pwede niyang ipabalik yung budget, yung 2025 budget sa BICAM level. Pwede mapag-usapan ulit. Anong ginawa niya? Pinagpilitan niya kasi gusto niya. Yung impeachment, huwag mo sabihin hindi niya gusto. Napunta sa Senado kasi gusto niya.
Si Tatay Digong, sinabi niya hindi mangingialam dito ICC. Napunta sa daig kasi gusto niya. PNP, DILG, DOJ, lahat yan kinasangkapan ni Marcos Jr. para mapadala sa dahig Netherlands si Tatay Digong. Kaya lahat ng sinasabi ng amo mo, baka binabalita sa'yo, ayoko yan. Totoo lang, impeachment, ayoko yan. Huwag na, Brad. Kung yung mga litanya na yan, sa tingin nyo, makakasalba sa approval at trust rating ni Marcos Jr., matulog ka na. On the day of the signing of the impeachment, I was with the President for a meeting regarding the alyansa. Magmula nung simula na nagpipirma hanggang matapos, hindi namin pinag-usapan. Hindi niya sinabi, bakit ka hindi pumirma? Pagkatapos, lumabas yung resulta, hindi man niya lang sinabi sa akin, oh, Toby, naka 215 tayo. We never talked about it. Yeah. Isang beses na pag-usapan namin, I think 2-3 weeks after, siya yung nagtanong, ano ba yung nangyari? Bakit nila pinilit yung impeachment? Wala bang kalaban? Anak ng tawad, laking tanga naman itong si Marcos Jr. Lahat ng kung totoo man na sinasabi mo, Toby Chanco, talagang walang kwentang leader yan si Marcos Jr. Linagay mo lang yan. May basbas mo kaya naging speaker yan si Tambalustos. Tapos bigla ngayon, kung meron siyang iwiway dyan sa House of Representatives, hindi man lamang iukonsulta sa'yo. Oy, insan, ano sa tingin mong sa tingin mo, itong ano na to, itong impeachment na to, di ba? Mga ganon eh. Walang ganon. O talagang ano na. Talagang tama yung sinabi nitong si manggagamit, Amy Marcos, na ang administrasyon Romualdez at Araneta. Pero hindi pa rin eh. Marcos yung presidente. Kaya kung anong init yung naramdaman nitong si Amy, yung kaba na, naku, hindi ata ako makakapasok. Dapat iparamdam din ho natin kay Marcos Jr. Ano na to ay, ito naman, kumbaga, nakaupo lang si Marcos Jr. Alam naman natin na tapos na yung mama na yan. Ang kalaban na talaga natin dito ay mga dilawan. Kasi yung mga yan, wala ng reputasyon. Kung sakaling magkaroon man ng matindihang shift sa politika sa Pilipinas, maging presidente dilawan, hindi naman Romualdez ang magiging Speaker of the House. Yan ang sigurado natin dyan, okay? Ang ano dito, ang ika nga nakalinya na sasagupain nating mga DDS supporter, mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi na ho itong mga loyalista nga. Hindi na yan si Marcos Jr. Mga dilawan na ho. Sila na ho yung back to normal na ho tayo, parang panahon ni Tatay Digong. Mga kabardagulan na natin, mga pinklawan at mga dilawan. Mga loyalista nga, tanga nga eh. Diba? Yung mga yan. Sabi ko, sir, hindi nga ako sinama, so hindi ko masasagot bakit na tinuloy. Okay? Next, okay, fast forward. So, naka-hold pa rin yung mga conditional release. And up to now, I think there's mga 90 billion pa na naka-hold kasi talagang hinihigpitan yon. So, pinipressure nila ako na i-release yung mga infrastructure projects for conditional release. Sabi ko, hindi pa pwedeng i-release yan. Kasi nga, tinitignan pa kung yan ay mga legit projects. Hindi. Yeah. But sir, Ang sabi nila sa akin, nung dalawang pumausap sa akin na pinapunta ni Speaker, pero naipangako namin yan, paano yung mga pumirma ng impeachment. So nag-report ako kay Presidente, sir, kung ako, checkin muna natin kung legit yan. Pero pinipressure ako, ang sinasabi nila, yan daw, ipinangako nila. Ang sagot sa akin ni Presidente, wala tayong pinangakong ganyan. So sabi ko sa kanya, sir, ito na yung sinasabi ko. Ginawa na impeachment so that they can pressure the executive na pinapirma namin itong mga to para ma-release yung mga conditional release. So ibig sabihin, yan ang nga sinasabi natin. So ngayon, anong ibig ko sabihin ng mga pinagsasabi na yan ni Toby Chanco? Kailangan talagang ika nga nito si Gong Marcoleta, siya sa atin humana natin yung proseso kung paano nila ilinatag tong impeachment na to. Ngayon, lumalabas yung katotohanan na nagkaroon ho talaga ng bayaran dyan sa impeachment na yan. Good job, Congressman Toby Chanco. Inuhubaran niya ho kumbaga binabalatan niya itong si Tamba. Liloko kayo, ako sinisisi niya. Tignan natin, mga kups kayo. Ito ano na lang tayo, real talk.
Ngayon pa lang talaga nag-ingay ang si Toby Chanco. Pero yung si Tambaluslos, yung si Suarez, yung mga kups dyan sa Quadcom, Tricom, kung sino-sino mga Comcom yan, matagal na hong nagkukups yung mga yan. Ito sumasagot lang. At dito sa mga pasabog niya na to, sa tingin natin kailangan magtabi-tabi nitong si Tambaluslos. Kasi mabibigat ho yung mga binibitawan itong si Congressman Toby Chanco. Binenta nila yung political capital ng Pangulo. And yet the first person to sign the impeachment complaint was Congressman Sandro Marcos, which is why it was widely seen, sir, na meron tong blessing ng Malacanang. How do we reconcile these two things? Okay, I had a private conversation with Congressman Marcos, but let's leave him out of this kasi hindi naman siya yung Stop it. Langya ka, let's leave him out of this. Siya nga pinakauna. Kaya nagkakabulbul na kayo eh. Kaya hindi ako maniniwala sa mga sinasabi nito na wala, yan si Marcos Jr. Wala siyang kinalaman dito. Kabalbalan yan. Maniwala ko kayo. Talagang pasimuno nito eh. Ang tingin ko naipit rin siya dito eh. Sir, could you at least qualify that? What do you mean by Could you please, pakiulit lang. Hindi, okay. I had a private conversation with him. Yes, sir. Regarding this, let's leave him out of this kasi hindi naman siya yung nagpasimuno ng impeachment. Sa tingin ko, na Ang sabi sa... dito. You're saying So you're refuting kasi yung sabi ng iba, part of the reason daw na hindi lumabas nga, hindi nagkaroon ng sweep yung alyansa, hindi daw na-roll out yung administration machinery. No. One of the reasons, Sean. Okay, paano ma-roll out yung administration machinery when the candidates themselves were fighting for survival? Di ba? There is a negative sentiment. Ikaw tumatakbo ka. Will you take the risk? No candidate will take the risk. He will think first of his own survival. Di ba? How can you, lalo na kung emosyon ang nananaig sa tao. Kasi emosyon, hindi mo pwedeng paliwanagan yung emosyon. So kung ikaw kumakandidato, kahit sabihin mo na mahina yung kalaban niya, will you take the risk? Yung impact, isa pa sir na tinuturo nila, yung impact nung controversy over the national budget na kasi ang pinaka-direct hit talaga doon yung House eh. You think may tama yon yung observation na yon na may impact nga siya doon sa nangyari sa alyansa? May impact yung okay. Yung doon sa national budget, ang sinasabi ko, ang problema ko doon sa national budget is yun na naman, wala namang kasalanan ng presidente doon later on, nung napunta sa kanya, pati siya nagkaroon ng hit yung political capital niya, di ba? At syempre, pag nagkaroon yung hit ng political capital ng presidente, pati endorsing power ng presidente, magkakaroon ng hit, di ba? That's the natural consequence. Pero, tignan natin yung Mindanao kasi. Yung Mindanao, talagang nagkaroon sila ng unifying factor doon, magmula nung final yung Pero sir, it sounds almost as if the president is so passive. Kasi typically, the president would have a supermajority in Congress, not the other way around, na a supermajority has a president in Malacanang. Di ba? Usually ganun yung dynamics nun eh. So it almost sounds as if the president is not on top of things and that he's just being pulled and pushed around. The president is on top of things, but alam mo naman yung presidente natin. Ang ganda, hindi, wala siya. Inutil. Nagpupulburon lang kasi siya. Ang ganda ng obserbasyon nitong si Sir Ed Lingao dito kay Marcos Jr. Kumbaga, para lang hindi nakakahiya yung word na gamitin, kumbaga sabi nitong si Sir Ed Lingao, bakit napaka-inutil ni Marcos Jr.? Ganun ho yun. Napakabait, pasensyoso. Some people take advantage of his goodness and kindness. You know, he's a very gentle creature, di ba? So when you say he is very gentle creature, talagang hayop. Hayop na hayop. Anak ng tokwa. Mayayari ka nga kitang balusos pag gaganyan ka.
that they used up his political Not the weakness, capital. It's his gentleness, his kindness. Oo. So, sir, when you say they used up the president's political capital, the natural next question there is, why didn't he do something about it? Right? Why didn't the people around him do something about it if they can But he already did, see diba? this is going on? It is a supermajority to begin with anyway. But yan ang ginawa niya, di ba? Hanggang ngayon, hindi naman pa ni-release yung insertion, yung conditional, yung congressional insertion eh. Okay, out of the 209 billion na inserted by the House, ang nare-release lang is over 100 million. So may 90 billion pa doon na nakahold. So he exercised his executive power. Hindi natin pwedeng sabihin. Hindi lang namin ito sinasabi, di ba? People think na pinalusot lang niya yung budget. He did not. So ngayon ko lang ito sinasabi kasi tapos na yung eleksyon, hindi ko naman po pwede ito sabihin na nandun pa yung eleksyon. No? But I have to do this because I have to protect the president. He's being blamed for things na hindi naman niya kasalanan. He's paying for things na hindi naman niya ginawa. But on the downside, sir, you understand that this will also make him look like he does not have control over the whole system, the whole machinery. No, that's why I'm speaking out now because no one is speaking out. You know, we were put in a situation, nalagay kami sa sitwasyon na eleksyon eh, di ba? Hindi naman po pwedeng palabasin. O, paano ko naman, kayo na lang magsabi sa akin, nagpa-interview ako sa inyo during election period. Pwede ko ba sabihin itong mga bagay na to? Masabihin na hindi